araw sa lahat. Handa na kayo makinig ng isa pang preaching? Dapat maagap kayo makakinig ng mga compliment, mga preaching, lalo pa ko kapag yung complimentary talaga. Sige, tayo, basahin natin sa Ecclesiastes 12, buong chapter. Buong chapter muna ako ngayon. Next time na lang yung lipatan kasi naging na. Pero nais ko naman, ayun ang punta agad sa utak ko na after sinabi ni Pastor na mag-umpisa ako. Kaya, sige. Okay, salitan tayo. Okay, Ecclesiastes 12. Remember now thy Creator in the days of thy youth, when the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened. And the door shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Also, when they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fall. Because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Or whether the silver cord be loose, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he shall taught the people knowledge. Yes, he gave good heed, and sought out, and set in order many proverbs. The preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. Sabay-sabay na lang tayo 11 to 14. The words of the wise are as gold, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. And further by this, my son, be admonished of making many books where there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sige tayo po muna. Sige natin matatang namin po. Lord, dakilang Diyos na ito. Salamat po na sa panglinggo mo po. Piling po kami sa itaas ninyo sa mga pag-preach po yung mga preachers sa pulpit po sa English po ng dialect. At bigyan niyo po kami ng wisdom at understanding, Lord, na
tulungan niyo po kami ng Holy Spirit para ipahayag po, senta po ninyo Lord ng marina and then Lord na lalo mong sabihin at saka pagpalain niyo po si Pastor Elisa ipit po kami para Pastor Elisa po ang pastor po si WBC Lord. Nais po namin na isabuhay po namin yung salta po ninyo dahil perfect po ito at nanggaling po to sa missionary ninyo po ay sinulat po ng tao po nito ibigay po ako ng sa salta po ninyo sa pangalan ni Jesus ang langin, Amen. Opo na po kayo. Talaga ko na kama. Ulit po, magandang umaga po sa lahat. Morning po. Yung second po dala sa Sunday na ayan. First off, may outline ng mga dito, pero gagamitin ko lang yung buong chapter ng Iglesia. Yes, yes. Yung title pala po nito ay The Purpose of Matters in Life. Na-inspired ako dito kasi nung nagbasa ako ng Bible sa Old Testament, tapos inintindi ko yung Ecclesiastes. Sinasabi doon na yung mga tao, normally, willing yan maghirap para makapagbuhay, gano'n. Talaga yung matter of survival. Ay sinasabi ng karamihan gano'n na kaya nag-work para lang mag-survive gano'n. Sabi naman ni Solomon, yung panahon niya, di ba, matalino siya. Nakita niya na kahit ba gano'n nagtrabaho ng tao, parang walang silbi kasi nasa cycle lang yan. Trabaho sa ibang tao, tapos yung ibang tao magbibigay sa akin ng kapalit. Talagang give and take, either win-win or lose-lose. Ganun. Pero expectation lagi ng tao, win-win kasi ayun yung gusto nila. Pero may lose-lose situation. Halimbawa, meron kang gusto ng bagay, tapos meron kang gusto ng bagay. Pero pareho tayo meron nun, pero kailangan lang natin magpalit. Ayun yung essence ng trade. So, dahil nais nyo sa isa't isa, gusto nyo makakita isa't isa, either pera man lang yan o ibang kayamanan man yan. Edi siya kumita tapos ako kumita, ganun. At saka yung iba naman, nagtatrabaho naman sa pang sarili kahit hindi na kailangan ng trade, halimbawa magtanim, ganun. Sino yung give and take niya? Yung kukunin niya mismo, yung halimbawa yung prutas. Didiligan niya, tsaka aalagaan niya, bibigyan niya ng magandang soil para lumago siya. Makaroon siya ng prutas sana at saka makikinabang yung nagtanim. So, yung give and take pa rin yun. Kaso nga lang, nakita ni Solomon na dahil lahat to ginagawa natin sa lupa, parang kalokohan na pala. Kasi sabi kasi, narinig ko sa iba na hindi naman kalokohan yung trabaho, ganun. Alam ko naman yun. Kaso, yung ibig sabihin lang ni Solomon na
lagi kang magsasuffer, lagi mong isipin yung future, at saka dahil lahat ng outcome may kapalit, halimbawa, sa susunod na taon o buwan, kikita ko. Kaso, posible din na hindi ako kumita, ganon. Talagang, sa buhay, naghihilaan lang yan ng kung gaano ka-likely maganap yung gusto ko mangyari kapag ako naghirap. Tapos, sa kabaliktaran din, ako naghirap pero mas maliit sa expectation yung natanggap ko. Ganyan lagi sa buhay, kaya mga nagtatrabaho, lagi anxious yan. Problema na yun. Tapos lalong kakapal ng buhay kapag marami silang iniisip. Halimbawa, iniisip nila yung kapatiran nito, iniisip niyo yung asset nito, tapos isa pang asset nito, tapos yung trabaho nito. Tapos pati din sa pamumuhay, yung kuryente, tubig, pagkain, at saka kabuhayan, yun. Cumulative nun na bubuo yung problema. Talagang may kita mo doon, kung matalino isang tao gano'n na mga isip siya na maayos, may isip niya na, ay, kailangan ko ng Panginoon kasi kailangan ko ng rason ng buhay, kasi bakit ako maghihirap man lang yan para sa sarili kung walang tutunguhan ang aking buhay. Kaya yun yung sinasabi ng karamihan tinatanong nila, ano kayang purpose ng buhay? Kasi bakit ako maghihirap kung wala nang silbi ginagawa ko? Oo nga, sasaya ako, kaso nga lang, yung utak kasi nasasawa yan, na naging immune yung utak mo sa dopamine intake mo. Halimbawa, diba, sarap ng pagkain mo. Masawa ka rin yun, tapos gusto mo ng bago. May kita mo na agad yung cycle nun, tapos may isip mo, ganito na lang ba yung buhay? Right. Kaya pag kinakausap mo yung hard case sa soul winning, lang siya, may kita mo na gusto lang nila matuloy yung cycle, pero wala naman silang sa Panginoon. Hindi lang binibigyan ng panahon. At saka nakikita ko rin sa internet na gusto nila bigyan ng panahon ng Panginoon. Kaso napunta naman sila sa kulto na mga Baptist, mga Christian. Kasi marami kasing tawag nila sa mga Catholic, mga Christianity lang gano'n. Ayun sabi sa stats, tapos sa news. Basta pag sinabi na Christianity, either Catholic yan or Orthodox yan. Kaso Panginoon, gusto maghanap ng Panginoon Kasi alam nila na hindi lang sapat basta lang mabuhay. Dapat yung nabuhay tayo dahil meron tayong purpose. Paano na yan? Para tayo makahanap ng purpose. Ngayon, dito sa akin, Ecclesiastes 12 na. Kaya ito, pagtutuloy ko rin ito ng mga preaching ko dati. Kasi hindi naman lahat kaya preaching na sa unting oras. Dito, number 1, remember now thy Creator, syempre. Yun. Sabi dito, remember now thy Creator in the days of thy youth. Kasi sa mga kabataan, hinahanap pa lang natin ano yung mga balak natin gawin na isasasunod yung purpose natin, tsaka yung pangarap na nais nating abutin.
Kaya lahat ng kabataan merong pangarap na nais abutin. Either na ano, either na inspirasyon mo sa labas o sa loob ng pamilya. Kaso nga lang, minsan, na-form lang kasi yung dream, arbitrary lang yun eh. So, either na unrealistic siya, o realistic siya, pero yung nag-influence sa labas, o yung takot mo, halimbawa, yung katulad yung common do sa reality, ganun. Sino yung yung nakaka-influence madalas sa bata? Yung magulang, tapos yung kaibigan, tapos lalo pa ngayon, internet, ganun. Talagang dalawa nag-influence yung knowledge na tinatanggap mo, at saka yung authority na kahit hindi mo tatanggapin, ayaw mo tanggapin, wala ka na magagawa. Ganyan lang yun eh, katulad doon sa yung ano ko sa psychology gano'n. Yung magulang o yung influence sa labas, tapos yung internet, minsan tinitrim nila yung pangarap mo para lang maabot mo lang o mapangarap mo yung kanilang kagustuhan. No? So, control agad yun. Ayun din ginagawa sa mga politiko din. Ipopropose nila yung dream nila, tapos magugustuhan mo, edi makikisabay ka sa kanila. So, yun, bobotohin mo siya, gano'n. Minsan yung desire talaga ginagamit talaga ng kalaban para mapadala ka sa kanila. Sa kabaliktaran naman, pero sa kabaliktaran naman, kapag gusto mo naman gampanan yung will ng Panginoon, edi madi-desire mo rin gawin yung mga kagustuhan ng Panginoon. Paano mo malaman ulit ang kagustuhan ng Panginoon? Magbasa kayo ng Bible at saka makinig kayo sa mga preachers ganon para mas maintindihan mo kahit may risk na makakarinig ka ng mali ganon. Pero naman lagi, kapag sa Bible, perfect, pero kailangan mo intindihan ang sarili mo, kailangan gabay ng Holy Spirit. Pero pagdating sa mga preacher, pagdating naman sa mga preacher, mas madali mo maintindihan, pero mas madali mo maintindihan, pero mas risk na kakamali, mas bias dun sa apart dun sa Bible, ganun. Kaya kailangan nyo ng balance. Yung sinabi dito, bakit kailangan nyo tandaan yung Creator? Mabilis ang mga ito. Bakit kailangan nyo yung Creator? Kasi para hindi pumunta sa evil days. Kasi sa future, i-summary ko na lang. Dito, sa 2 hanggang nabasa niyo naman sa Revelation na isang araw, di ba, yung henerasyon ngayon parang pagkademonyo, ganun, di ba? Nalawag silang bastos, tapos lang sila kumakampi sa corrupt na authority, tapos sa mga bading, ganun, kaysa makinig man sa isang segundo lang ng pag salita ng Diyos. Hindi naranasan ko doon sa school kapag sinabi ko yung base sa salita ng Diyos, automatic lutang eh. Nasadya nilang lutangin eh. Yung mata nila pupunta sa langit. Parang gano'n. Tapos nabasa niyo na rin na
isang araw yung mga tao masyado ng loko-loko talaga katulad sa panahon ngayon ang pero meron namang pag-asa naman para sa humanity kasi dapat dapat parang end times na ngayon kasi tinutukoy lang dito mangyayari yan bago first triumph tapos yung pagdilim ng araw ganun first trumpet pagdilim ng araw ganun talaga magiging grabe loko-loko ng mga tao parang naisip ko na ay naku parang kaya ako pag nag-solving ako dito sa Pilipinas kasi sabi ni Pastor Anderson nag-preach daw sila sa mga mayamang country. Mga ilang araw sila nag-preach ng gospel pero nakasampul lang sila. Ganun lang yun, kaya minsan sa soul winning kailangan perseverance din tapos patience ganun. Kapag na-reject ka, isa pa, hindi ka titigil hanggang hindi ka nakarami. Pero siyempre may time limit ganun, give it sa mga conditions siyempre. Lalo pa sa UK na aresto din nila yung pag nagturo ka sa salita ng Diyos, aresto ka na agad kasi grabe. Lumala lang yan. Talagang nakita ko rin na mag-distrust din ako sa mga tao kasi dati si Stammer, ang galing yun ng position na di ba, inuupo, grabe inuupos niya yung mga Tory kasi sobra sila sa university gano'n. So akala ng mga tao kapag naging prime minister na siya magiging masolve na yung problema ng Britain kaso lalong lumala pala kasi alam mo naman mga left-wing yan hindi ako masyadong kinakampanya niya right pero extreme sila na malalang ungodly na mga namula gano'n. Tapos yung dito, sira din yung bahay tapos maghihirap ang buhay. Ganon. At saka marami din ako nakikita sa mga journalist na simula doon sa halimbawa 2008 na crisis. Parang imposible na lumago yung bansa na walang masyadong malaking paghihirap ganon. Lalo nang humihirap na yung buong mundo. Parang ganon kasi may kinabang na lang yung mga billionaire. Ayun yung mga plano nila. Ay yung mga din ngayon gusto nila mga blue collar na lang magtrabaho sa construction na lang kaysa magtrabaho sa mga opisina kasi sa hirap ng buhay ngayon. Lalo pa sa end times. Bago pa mag first trumpet. Tapos first trumpet yun, di ba, yung talagang buong pamasahe mo, unti pagkain lang. Kaya dapat habang tumatagal, lalo tayo maglingkod sa Panginoon, tapos sa next generation natin, dapat lalo tayo mag-strive sa Panginoon, bawal tamad-tamad. Ganun. Kasi kita ko sa buhay. Sige, point number 2, wise decision in the midst of vanity. Ito naman, simula dito sa 8, vanity is vanity, said the preacher, all is vanity. Marami nagmi-misinterpret nito na, ay wala naman silbi ng lahat, kaya para lang mabuhay, babayolente ka namin, tapos kukunin namin yung mga kayamanan mo, ganun. Kaya nga, ayun yung nagpapagulo rin sa tao yung mahirap, gusto nila yung hiwelga nilang eat the rich, ganun. Parang i-tax nila yung mga mayaman tapos i-distribute sa mga
tao. Kahit anong trabaho nila. Yung problema nun, parang medyo unfair naman yun eh. Kasi masyado mo i-spoil yung mga, yung mga hindi yung kahit na trabaho. Tapos, yung mga mayaman naman, maghanap naman sila ng paraan para yumaman, ganun. Walang magandang mangyari. Pero, yung ginawa naman ng preacher, kahit lahat naman vanity, hindi siya tumitigil magturo ng salita ng Diyos. Nagtuturo siya ng knowledge, ganun. Tapos isot out, ibig sabihin, tuturo ka sa salita ng Diyos. Hinahanap ka rin ng mga tao kasi kaya yung sinabi ko kanina, naghahanap din ng mga tao ng Diyos, tapos yung kanyang mga turo, kanyang karangalan, kanyang katapatan, at katuruan kambuhayan. At saka ayun din at saka nagbigay din siya ng proverbs, ganun. Ibig sabihin, kahit pa walang silbi, parang walang silbi yung buhay natin dito, bakit pa tayo trabaho, bakit tayong buhay? Meron din tayong purpose kasi kailangan pa rin natin i-disiplina sarili natin, tapos maglilingkod tayo sa Panginoon. Ngayon sinasabi ng mga pastor sa atin talagang disiplinahin mo sarili mo, tapos naglilingkod ka sa Panginoon. Tapos kapag nangihina ka, at least importante, nagtatapat ka sa Panginoon kasi ayun yung hinahanap ng demonyo yan. Pag nangihina ka, katulad nun, masama yung palabas kapag nalungkot ka, tapos palabas ka, tapos bubulungan ka ng demonyo, tapos kasali ka sa kanya. Ganun lang kadali yung pag-ano ng demonyo. Tapos minsan pagloko ng demonyo. Tapos kapag matapat ka naman sa Panginoon, paghihirapan ka niyan, o maghihirap sa para ka lang convincein na pwede mo bang bawas-bawasan yung paglilingkod sa Panginoon? Parang medyo uncomfortable ka lang dyan. Kasi minsan kapag sa gera, kailangan mag-isip ka parang kalaban. Na ano yung maaari niyang gawin, pero wag mo siyang gayahin, siyempre. Dapat tuloy ka sa Panginoon. Ganun. Tapos acceptable words pa rin, pero upright. Ibig sabihin nun, katanggap-tanggap sa kanya na naisip nila na, talagang magiging relatable yung salita ng Diyos sa kanila. Pero upright, ibig sabihin, hindi mo sila ipiplease, pero rather, impress mo sa kanila ng katotohanan, kahit by authority. Kailangan yung hard preaching. Kasi pag masyado yung soft, naisip na, ano lang yan, baka, suggestion? Ayun yung Paul. Kaya minsan, tutulad din sa psychology na kailangan mo, isipin mo para ibang tao, tapos immerse mo sa kanya, tapos kailangan mo i-research siya. Kahit isang tao dyan, kasi bawat tao different, pero special sa yung different age. Tapos, last point ko, yung the conclusion of the whole matter. Talagang anong gagawin ko kung parang silbi yung buhay na magtatrabaho ako, intwentahin ko sarili ko, paulit-ulit, yung sa buhay. Talagang gusto ko makagawa ng output o portfolio na may silbi talaga. At saka makakaroon pa ako ng reward sa langit. At saka, kahit parang sinasabi ng iba na, lahat tayo pare-pareho kasi lahat tayo tao, yun lang. Kasi pag narinig niyo yung sinabi nila yun, binabase nila yun sa mga kakayanan ng tao, pero hindi nila inaktal sa Panginoon. Gano'n. Sabi dito sa 13 to 14,
At saka dito sa 12 ka, ganun din, hindi lang sa pagtatrabaho, tapos pwede sa pag-i-study. Kasi trabaho din yung study, kasi paano ka magtatrabaho kung mga ayos kung hindi ka mag-aaral. Pero mag-aaral pa rin kayo, ha? Ay, no, sobra na. Kasi basahin ko lang. Conclusion na rin natin yung point number 3 na let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yung duty, ayun yung lagi nating isa sa ugali. Talaga kahit pagod ka man o wala kang magagawa kung hindi mong trabaho para mabuhay o wala kang masyadong ginagawa, basta dapat panatilihin mo yung duty mo. Ayun lang, kahit yun yung hinahanap sa'yo ng salita. Hinahanap sa'yo ng Panginoon. Na-fear God kasi pag wala kayong takot sa Panginoon, di ba lahat ng bagay may baligtad? Eh di lalo ka mag-i-sway doon. Pag hindi ka takot sa Panginoon, sasabihin mo, ay gagawin ko lang basta anong gusto ko. Tapos pupunta, di mo alam, pupunta ka pala sa demonyo, gano'n. Tapos keep His commandments. Ayun yung resulta pag natakot ka sa Panginoon, o in other words, susunod ka sa Kanya kahit anong mangyari, tapos ayaw mo parusahan, ayaw mo humirap yung buhay mo sana. Pero normal yung humihirap yung buhay kasi buhay yun. Hintayin nyo na lang yung pagdating ng Panginoon. Keep His commandments. At saka yung reason dito, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Na kahit sinasabi mo na, ay, yung mga ginagawa ko, di naman hinusgahan nyo ng ibang tao kasi minsan ginagawa ko pa sikreto, o minsan ginagawa ko sa harap ng ibang tao na sinasabi ko, wag mo itong sasabihin sa iba, tsaka wag mo ako i-judge siya. Kasi sinasabi mo ba wag mo ako i-judge, pabayaan mo ako. Mind your own business, ganun. Kaya sinasabi na, tapos respetuhin mo na lang yung yung ginagawa ng iba. Kasi baka dagdag pa sa problema mo o maraming pa nagalit sa'yo, hirap buhay mo. Kaya cycle nun. Kaya ako sinasabi cycle kasi paulit-ulit eh. Pero kapag communicatively o dinadagdagan, lalong hihirap buhay mo, pero pag naglilikod ka sa Panginoon, kahit wala man mga gusto sa'yo, at least, sa mata ng Panginoon, special, talaga matapat kang servant. At saka siguraduhin mo kapag dumating yung Panginoon, iba dala niya yung reward niya. Tapos pag akyat mo sa langit, sasabihin niya daw, great and faithful servant. Kahit ayun ang abangan mo, kahit hindi mo na kailangan pakita kahit ano sa ibang tao pa. Basta lang makalingkod ka sa Panginoon. Kasi kapag nakita ko rin sa politics din, na kapag nagyayabang ka, downfall yun. Kahit walang justification dyan. Either na halimbawa, nag-i-stealing ka. Sa una, yayaman ka, pero sira long term mo naman. Ganon din yun. Sabihin, kahit yung government, which is may control sa pera, mapoforce siya mag-ingat. At saka, rin, yung conclusion, dapat wag kayo titigil sa paglingkod sa Panginoon. At isipin nyo lang na hindi ako pinipilit dito. Talaga ito yung desire ko, maglingkod sa Panginoon, kasi ito yung duty ko, at saka alam ko ito yung tama, tapos at saka ito ang tama. Kaya kapag naglilingkod ka sa Panginoon, dapat hindi mo na kailangan pilitin. Dapat ayun na sa puso mo at gawin mo yung makaya with passion, gano'n.
Sige, magandang umaga po. Amen.